Pagkain para sa masa, cash for work at pagtatalaga ng mga bantay dagat. Ilan lang yan sa mga programang gustong ipatupad ng Administrasyong Duterte. May bilin din ang President-elect sa mga miyembro ng gabinete sa kanilang pulong kagabi. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Ito ang magiging opisyal na pamilya ni President-elect Rodrigo Duterte. Pinulong sila kagabi ni Digong para maging mas coordinated ang trabaho ng kanyang mga cabinet secretary pagpasok ng kanyang administrasyon sa June 30. Light and very, how to put it, it was very transparent with one another and very encouraging. And, the president is very informal but direct to the point. Ayon kay incoming Agriculture Secretary Manny Piñol, simple pero matindi ang bili ni Duterte. Sabi niya, should be no corruption in government. This president, would relieve the whole department in the City Hall the moment na may isang nagkamali. And I think that still would be the same mindset that he will have as president. No? Yung accountability. Ilang programang ipatutupad ng Duterte administration. Ang pagkain para sa masa kung saan magkakaroon ng feeding stations na magpapakain ng libreng lugaw. Dahil nga sa statement ng ating presidente na walang Pilipinong dapat matulog na gutom, na walang laman ng sikmura. Magsasagawa rin ng cash for work para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Sa farmers na may tanim ng palay, paglilinis ng mga irigasyon, pag-desilt ng mga dams na silted para magkaroon sila ng trabaho. Yung mga corn farmers naman na other crops, they could repair the roads and we will pay them. Yung mga mangingisda naman na naapektuhan din ng El Nino, pwedeng magtulong sa paglinis ng karagatan, mamulot ng mga basura. At dahil problema raw ang mga badyaw na namamalimos sa lansangan, gagawin silang bantay dagat at ang mamumuno sa kanila, isang badyaw na nakapagtapos ng magna cum laude. Ang isang hiling ko lang na kung maaari ay yung mga anak nila, mapag-aralin nila as a condition to their employment. Sa ulat ni incoming Budget Secretary Ben Jokno, meron pang natitirang 1.73 trillion pesos na pondo ang gobyerno. Sapat daw para ipatupad ang mga gagawing programa ng bagong administrasyon. Tungkol sa K-12 program, inirekomenda ni incoming Education Secretary Leonor Briones na huli na para ipahinto pa ito. Para naman masolusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila, iminungkahi ni incoming Transportation and Communication Secretary Art Tugade ang mas mahigpit na pagpapatupad ng panghuhuli sa mga kolorum. At ang panukalang emergency powers para kay Duterte para solusyonan ang problema sa traffic, pag-aaralan muna ng itinalagang Chief Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo. Ito ang bagong posisyon ni Panelo matapos italagang presidential spokesperson si Ernie Abella. Walang itatalagang press secretary si Duterte. Mr. Panelo will be his chief legal counsel. As of this evening, I imagine. Pasado alas 7 nagsimula ang cabinet meeting at natapos ang pasado alas 11 kagabi. That's his schedule. He's a nocturnal person, so, he adjusted to the cabinet this time. I mean, it wasn't too long, It didn't take too long. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng isa pang cabinet meeting. Nakatakda rin tulungin ni Duterte ang business community. Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras.